Sa dami ng problema sa Pilipinas, ito ang problemang hindi napapansin at hindi nagagawa ng paraan. Samahan niyo kaming tuklasin ang naging mga karanasan at paano sila nakakatayo sa problemang kinakaharap nila ngayon. Simulan natin ito kay Tatay Hoson. Hello, good day. Ngayon, kasama ko po dito si Tatay. Tay, ano po yung pangalan ninyo? Emmanuel Hoson, Ilang taon na po kayo, Tatay? 60 years old, Saan po kayo nakatira? 207, Sampaloc, Marinas, Cavite. Okay po. Ngayon, Lihitin mo. magtatanong tayo kay Tatay ng mga kinakaharap na problema sa pang-araw-araw. Tay, simulan ko na po. Ano po yung source of income nyo? O sino lang po yung nagtatrabaho sa family po? Kami tatlo. May misis ko, siyang nag-manage ng aming business, small eatery. Yung tindahan ay maliit lang. Tapos, mga sideline, mga kakanin, mga sari-saring kakanin na nagagawa namin. Tapos, yung binata ko, baka mga dalaga pa kayo. May trabaho siya online. Work from home lang siya. Yun lang. Tapos, paikot-ikot lang kami. Kumbaga, pinaiikot lang namin yung pera namin. Kahit wala kaming nakatago, masaya. Kumbaga, nakakagala kami kahit saan. Pero dito lang sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Hiling namin dagat. Okay po. Next question po, Tay. Sapat po ba yung kinikita nyo para sa inyong mga pangangailangan? Kung hindi po, paano nyo po ito nasusolusyonan? Para sa amin, sapat. Kumbaga yun nga, katulad ng piniikot lang namin. Kumbaga, masaya kami sa ginagawa namin. Kumbaga, hindi kami kumbaga nangihingi sa iba o nangihingi ng tulong. Kung para sa kinikita namin, nagagawa namin kung kaming dapat ginagawa. Sa tingin niyo, Tay, paano po nakaka-apekto yung kahirapan po sa inyong buhay? Kahirapan, kasi sa mahirap, maraming mahirap. Pero kung sa amin, ang hirap, pag wala kang customer. Kasi ang customer, hindi mo naman sa araw-araw customer din. Diba? Kaya ang kahirapan para sa amin, mawalan ka ng customer, pagka sarado ka, walang bibili, yun. Parang yung ano. Tay, ano po yung mga bag o bagay ang ginagawa niyo upang makasurvive po sa kahirapan? Extra income, extra business. Kumbaga, meron din kaming kasi farm na may mga halaman na mga gulay. Kumbaga, yun ang extra namin na nakakasapat. Okay po, Tay. Kung kayo po yung tatanungin, ano po sa tingin nyo yung maaaring gawin ng mga susunod na henerasyon upang maiwasan po yung kahirapan? Ibig sabihin na kumbaga sa susunod na henerasyon, Opo. siyempre ibang henerasyon, ibang tao na yun, di ba? Opo. Kumbaga hindi na yung mga tao na yun. Opo. Siguro, hindi naman kailangan marunong siguro kailangan ng susunod na henerasyon mautak. Para mabantayan nila yung mga korap sa Pilipinas. Yun lang. Sa iyong palagay, Tay, ano sa tingin nyo yung mga dapat gawin ng ating gobyerno upang mabawasan ang kahirapan sa ating bansa? Maging matalino. Katulad ng mga ginagawa namin.
congressman at sa mga senado. Diba? Yung patuloy yung pinapanood ko. Tayo para sa inyo, akma ba ang current social programs or support system na meron tayo ngayon para sa mga taong nasa poverty community? Para sa akin, ayaw ko. Kasi parang may halo rin kalokohan. Hindi naman pare-pareha sa kanilang copies. Kasi merong copy, binibigyan mo nga, pero ginagamit naman sa kalokohan. Kasali ka sa copies, nakikita mo, sa akin kasi nakikita ko, nagiinom, nagsusugad. Kumbaga, ginagamit sa Ginagamit pagpapala. nila para sa anak nila, pero hindi para sa mga anak. Para sa mga kaligayahan nila. Sa experience ko, kasi nakikita ko, marami akong nakikitang copies na gano'n ang ginagawa. Kasi bilang, aminin ko na, bilang isang membro ng barangay, justice kasi ako, nakikita ko sa mga, dito, sa aming baryo, kung maraming gano'n. Habang naglalakad kami, ay nakita namin si Nanay Rebecca na paika-ika akong maglakad. Nilapitan namin siya at tiningi ang kanyang permiso upang siya ay ma-interview at marinig ang kanyang karanasan. Maganda nga po na Rebecca. Magandang hapon din po sa inyo. Ako po si Darrels. Opo. Estudyante po ako sa National University. Opo. Isa po akong psychology student. Opo. Ano po sa lahat, thank you po kasi niyaan niyo po kami interview kayo. Oo. At niyaan niyo po kami Hmm. ibigay po yung karanasan niyo sa amin. Oo. Karanasan ko, Unang tanong po ay, paano po nakaka-apekto ang kahirapan po sa inyo? paano makakapagtuhan ng trabaho sa isang kahirapan? Opo. Kasi walang trabaho. Walang tirahan. Walang makain. Yun lang. Yun ang apektado ng pagkahirapan. Bago po ba kayo dito? Saan po ba kayo nakatira? Kung saan ako nakatira dito, homeless ako. Homeless. May pamilya po ba kayo? Wala. Wala po kayong pamilya? Oo. Saan po kayo pinanganak? Sa Tarlac. Saan po? Sa Victoria, Tarlac. Naalala niyo po, kailan po kayo pinanganak? 1968. Bakit? 1968 po. Ilan taon na po kayo? Malapit na mag-60. Kailan po yung birthday niyo? Ang birthday ko, October October? 26. Wow, malapit yung birthday ni Nanay. Bakit po kayo nandito sa Dasmariñas? Napadpad ako rito nung naghanap ako ng trabaho at tirahan nung. Ngayon, nawalan na ako ng perang pamasahe, hindi na ako nakauwi sa probinsya. Doon na nag-umpisa nung nag-homeless na ako. Pero, naalala niyo po ba yun? Mga nangyari po dito sa inyo po? Oo naman. Talagang ganyan ang buhay. Love's going to dead boy. Ano po yung ginagawa niyo po para makatawid po sa buhay? Paano po kayo kumakain? Nakakain po ba kayo sa isang araw? Hindi naman ako namamalimos. May naawa din naman nagbibigay. Natutuwa naman ako. Pag bibigyan ka, salamat. Hindi ka bibigyan, salamat din. Yun lang din naman eh. Namamalimos na po kayo dito sa Dasmariñas? Hindi naman. Hindi po kayo. Hindi. Nakaupo lang ako dyan. Diyan natutulog minsan-minsan. Minsan may nagabot ng pagkain. May mabait. Kaso yung pagkain na bibigay panis. Ay. Oh. Pati aso hindi makakain. Tapos tira-tira ng Jollibee. Yung mga tira-tira ng mga kinakain sa Jollibee, iniipon binibigay sa mga homeless sa vendor. Ayaw ko naman ganun. Thank you po, Nay. Next Oo. na tanong ko. Kung kayo po ang tatanong, ano po sa tingin nyo ang maaari pong gawin ng susunod na henerasyon para maiwasan po yung ganito? Kahit saan, hindi mo maiwasan dahil nangyari na yan eh. Love is going on. Sorry po.
So, saan ka pumunta, kung makakaiwas ka, makakaiwas ka. Kung mamamatay ka, hanggang dun lang. Talagang ganyan ang buhay. Pakikipagsapalaran. Kailangan lagi kang handa sa oras ng darating na mangyayari sa'yo. Hindi mo sukat akalain na ganun pala ikaw ganun na pala. Diba? Gusto mong mag-aral, walang pera. Gusto mong bumili ng damit, walang pera. Gusto mong bumili ng gamot, walang pera. Kaya, kasi, hindi ka naman makapag-apply ng trabaho dahil walang pinag-aralan. Kaya walang magagawa kundi mangingi o kaya mamalimos na lang. Yun na lang, wag lang gagawa ng masama. Ano po bang pangarap mo sa buhay? Robert, ang pangalan ko? Pangarap mo sa buhay? Wala na, matanda na ako, anak. Wala na akong pangarap. Wala. Pero nung bata pa po kayo, Hindi. pangarap mo? Nung nagbata ako, pangarap ko maging stewardess. Stewardess. Oo, gusto Mariosa, oo. Hindi ako lumaki. Di mo kasi sa height. Oo, wala. Tsaka hanggang grade 6 lang natapos ko. Sabi ng lolo ko, pag darating tuwing bagong taon, tatalon daw ako lagi sa lamesa. Excuse me. Sige, sabi, tamalong ko ng tamalong sa lamesa para lumaki ka, sabi. Sa awa ng Panginoon Diyos, talon ako ng talong sa lamesa, hindi pa rin ako lumaki. Yun lang. Ganun pala yung pag-stewardess, ano? Opo. Wala sa height. Opo. Kasi, yun po yung yun. Tapos din po nila na may height. Kaya, yung mga iba po hindi tinatanggap po yung mga marito. Wala naman. Baka nabibigatan po natin. Eh, hindi okay lang. Bakit nung grade 6 lang po natapos? Kasi may isang kahit santo ka lang kami. Patay gutom na isang kahit santo ka. Mahirap lang kami. Kumain at hindi. Salamat, Dan. Thank you po, Nay. Kasi Oo, pasensya na. ganito niyo po yung story niyo po sa amin. Mm-mm. Okay lang? Thank you, Nay. Oo, sige, salamat. Oh, ito po. Hindi pa po tapos. Ano mo? Ano mo, Nay? Hindi, pupunasan ko lang yung pawis ko. Nay, bilang pasasalamat po sa pagtanggap niyo sa amin, sa pagiging interview namin ngayong araw. Apo. Kaya po namin sa inyo. Konting tulong po. Konting tulong po sa inyo, Nay. Oo. Para may makain kayo. Ay, salamat.